Hi guys! Kamusta po kayong lahat? Ako nga po pala sila Stella Micaela Taro. So ngayon, titignan natin kung kaninong energy makukuha natin sa collective love reading, okay? And papasalamat po ako sa mga taong sumusubaybay at nagsusuporta sa akin. So don't forget to hit like and subscribe para po update kayo sa videos na i-upload ko. Okay? At sa mga gusto magpa-private reading, message na lang ako sa Facebook or Instagram, nasa description box below. Ano yung overall energy ng mga nanonood ngayon ng collective? Ano ang ganap ngayon ng mga collective? Rejected. So, meron dito siguro nadadown, parang may mga na-ghost or parang walang pumapansin sa inyo, ganun. And basta you feel alone and lonely. Ayan. And may mga nabasted siguro dito, ganyan, or alam na mababasted kasi hindi pwede, ganyan. At may nagmo-move on na parang yung kanta ni Ariana Grande, thank you next. Ayan, so ang daming, kaya mag-move on kayo, ang dami nyo pa daw makikilala, ganun yung pinapakita sa akin. So tingnan natin, papakita sa collective reading. Okay, so wala kayong masyadong pag-uusap ng person mo or nakakonect mo, siguro medyo busy dito, ganyan, maraming ginagawa, and sa nakikita ko, paputol-putol yung conversation nyo, ganun. Parang wala kayong maayos na pag-uusap. Ayan, so ikaw yung siguro na hindi masyadong nakikipag-usap, or siya, parang gusto mo lang ng tahimik, ayaw mo muna makipag-usap, ganyan, and ayaw mo kasi ng mga chismis, parang lumalayo ka sa mga ganun, sa mga chismis. Okay, so, okay, may nagsiselos dito. Baka ikaw yun. And sa nakita ko kaya hindi mo masyadong kinakausap kasi baka nagsiselos ka at may mga naiinggit sa inyo. Ayan, no. Parang may nabubuo ditong feelings. Tingnan pa natin. May involved din na bata. Ayan, parang nagkakaroon ka ng pagmamahal. And sa nakita ko, sa yung energy, parang napapagod ka na din na magmahal, ganun. Ayan, so medyo stress yung iba sa inyo, hindi nakakatulog, nag-overthink. Ayan, okay yung kaperahan ninyo, kung may business kayo, maswerte, lalago pa yan. Or kung sa career man to, may promotion, may salary raise, ganun. Ayan. So yung person mo parang nawawala ng pag-asa dito kasi hindi ka masyadong nakikipag-usap or wala masyadong pag-uusap, ganun. Baka nasa karmic relationship ka. And ang dami nagkakagusto sa'yo, ang dami mong admirer, and medyo ikaw kasi nagmamatigas ka and lapitin ka din ng inggit. Ayan ang dami na inggit sa'yo, may relocation na nakikita, baka naiinggit, ang love life mo is going so well. And may pagdadalawang isip dito, alam mo yung pinipigilan yung nararamdaman, yung nabubuong nararamdaman, pinipigilan. Ayan, so may nakikita din akong betrayal, so mag-ingat lang, baka niloloko ka ng person mo, or ikaw itong nanloloko sa person mo. Parang micro-cheating, ganun ang nakikita ko. Baka may nakakausap. Ayan kakasabi ko lang may third party involved. So, baka may nabubuong feeling sa bagong tao. Ayun, tatlo kayo. So, ayan, mag-ingat ka lang or yung person mo. So, ayan, alam mo na yung tama at mali. And dalawang tao. Ang dami nagkakagusto sa'yo. Ayan, ang dami nagkakagusto. 3, 4. Taray. So, ayan, nakikita ko. Tingnan pa natin ang papakita sa love life mo. Meron sa love life ng collective.
sige, ito yung lumabas. Okay, so meron ditong mag-ingat ka kasi parang meron dito nagpapakatotoo dito, ikaw or yung person mo, yung mga kaibigan ng person mo or ikaw or yung mga nakapaligid sa'yo. So, may mga hindi sila maganda, may mga hidden agenda sila. So, mag-iingat ka lang, huwag ka basta-basta magtitiwala. And ayan, baka may nakakamiss sa inyo, may nagre-reminis, may tumitingin ng picture mo, or ikaw to, someone from the past, may nakakaisip sa inyo, ganyan. At may nagbabalita sa person mo, or someone from the past. Parang ini-stalk ka, ganyan. So, mag-iingat ka lang. And nakikita ko, huwag ka masyadong magpo-post sa social media kasi lapitin ka ng inggit, pati sa love life mo. And yung someone from the past, feeling ko nakikibalita siya sa ganap mo sa yung ano. Parang nagtatanong-tanong siya. Tingnan natin ano nararamdaman sa'yo ng person mo. Ano nararamdaman sa'yo ng person mo. Ay. Oh, namimiss ka nito. Namimiss ka ng person mo or someone from the past to. And inisip-isip ka. Ayan. And bakit nakaano to? Tingnan. And nakikita ko parang hindi siya makapag-focus sa work. Sige, sabihin natin reverse. Hindi siya makapag-focus sa work and napaka-unstable ng emotions niya, unstable ng person mo, ganun. And hindi siya makapag-focus, may mga gusto siyang bilhin sa'yo pero hindi niya mabili, ganun. Tinipan natin. Kasi ginaganon ko, okay. Kung gato naman, okay. I-take yun ako resonate. Nakikita ng person mo na stable ka or siya to, masayahin ka and okay ka sa work, ganun. Pero may mga kailangan siyang balansin dito. And nakikita ko pagdating sa finances or career, yan feel niya sa'yo parang naguguluhan. See? So, nagdadalawang isip na tong person mo. Hesitant na siya sa'yo. Or nararamdaman niya. Okay, parang okay. Gets ko na. So, itong person mo nagdadalawang isip. Tapos, parang may kailangan siyang kompletuhin. Parang tapusin from the past. Ganun. At sa nakikita ko, matatapos na to. And nakikita ka niya asama na gusto niya magsimula ulit. New beginning, panibagong, parang and sa nakikita ko, may new beginning, gusto niya magkaroon ng new beginning, baka malayo tong person mo. And medyo controlling lang tong person mo. Okay? Baka fire sign siya, or may fire sign sa chart. So, medyo bossy. May nakaupo lang siya, pero mapapasunod ka sa gusto niya. Ganun. Or baka boss mo to. Sa nakikita ko naman, gusto niya may partnership kayo. May partnership naman sa inyo. Mutual, ganun. And sa nakikita ko na willing siyang ibigay sa'yo lahat. And, ayun, no? Mahal isa't isa. And mutual yung nararamdaman ninyo. And, itong person mo, practical, logical. So, hindi basta-basta emotion yung pinapairal niya, yung puso niya. And gusto niya kasi mag-provide sa'yo lahat. And nakikita ka niya as long-term commitment, gusto ka niyang pakasalan, mapangasawa, magkaroon kayo ng future family. At yun nakikita niya. And parang binubuo niya yung future. Gusto niya maging stable para sa'yo. Pero sa tingin ko nai-stress tong person mo kakaisip sa'yo. Hindi siya mapakali, ganun. See? Kakasabi ko lang, hindi siya makatulog, kakaisip sa'yo, naguguluhan din siya. Hindi siya alam mo parang na-obsess na hindi din niya maintindihan bakit ganun yung nararamdaman niya. Ayan, so, pina-follow niya lang yung instinct niya, yung intuition niya, ganun. Sorry guys. So, ayan. Alam mo yung feeling ko, itong person to tahimik lang, hindi masyado nakikipag-usap. So, ganun siya. Pero namimiss ka niya, mahal ka niya. Pero ikaw nagpapakatalino ka dito. At sa nakikita ko, may swerte ang paparating sa inyo.
At yung person mo selosa, ayaw niyang nagkakaroon na may kumukuha ng atensyon mo, ganun. At nag-iipon din kayo. At nasasaktan to. Pag, pag yung sobrang selos, ganun. Yung, basta ganun, nasasaktan siya. Gets nyo na yung pag sobrang selos, diba? Kahit di naman kayo nasasaktan kayo. So, tingnan natin. Anong nafe-feel mo sa person mo? Ay. O ikaw, puro ka pag-iisip, nagiging matalino ka. Ang dami mong kinoconsider dito sa connection nyo. Puro ka pag-iisip eh. O, gusto mo na mapag-isa. Nag-iisip-isip ka eh. Nagmumuni-muni ka. Pinag-iisipan mo tong connection nyo. Kung saan ba patungo, tama ba tong ginagawa mo, ganyan. And Page of Wands. Sa nakikita ko, gusto mo kasi muna mag-enjoy. Siguro, kailangan, parang gusto mo na mag-enjoy, may gusto kang sabihin sa person mo, may gusto kang i-message, ganun, iparating sa kanya. And nakikita ko naman na nag-invest ka dito sa person mo when it comes to emotion, time, effort, lahat, material. Nag-invest ka and feeling mo worth it, ganun. Ayan no, gusto mo nga siyang pakasalan eh. May celebration na nakikita sa inyo and magiging masaya kayo nito. Basta nakikita mo siya as ganun. Pero ayaw mo kasing pabigla-bigla. Basta masaya ka dito sa taong to. And nakikita mo na ikakasal kayo, ganyan. And medyo naboboard ka lang minsan. Ganun. So, parang naboboard ka lang minsan dito sa connection nyo. Yung ino-offer niya, parang hindi ka nakukontento. Ganun. Ganun yung feeling. And so, nakikita mo ka, okay. So, iniisip-isip mo, possessive tong taong to, o obsessed sa'yo, ganyan. Ayaw mo yung ganun yung medyo toxic. Kaya siguro nag-iisip-isip ka, pero masaya ka sa kanya. Ayun yung nagiging, conflict, or yung pagtatalo nyo. And siguro minsan gusto mo pag-isa, tas ayaw niya. Ayun lang. At sa nakikita ko, parang gusto mo kasi hinahabol-habol ka. Ganyan. And sa nakikita mo, hahabulin ka naman ito. And nakikita mo siya as someone na stable, or magiging stable in the future. Mabagal lang. Hindi siya yung hindi pa bukso-bukso yung damdamin, pero bibigyan ka ito ng stability, ng future, magandang future, and loyal sa'yo. Nakikita mo siya as loyal. Ayan, may pag-travel kayo together, may kita kong kontrata, may bagong kontrata kayo mapipirmahan, or documents, bibili ka ng ticket, or what, may pag-travel at communication kayo matatanggap. Ayan no, ikaw tuloy-tuloy yung pasok ng pera mo, and focus ka din sa career. Second priority mo yung love life. And nakita ko maganda pa yung magiging kaperahan mo and yung career mo. Ayan, so kailangan mo na din magpahinga kasi baka iba dito nagkakasakit. Uso ngayon yung sakit, siguro sobrang init or lamig, ganyan. So tingnan pa natin ano ang possible outcome nitong connection nyo, okay? Or saan papunta? Possible outcome ng connection ng collective. Ang hirap i-shuffle nitong mga lalaking cards. Ang titigas pa. Isa lang po. Seven of Swords. So, ayan, mag-ingat lang kasi baka may mga tinatago or basta may mga hindi kayo sinasabi sa isa't isa tapos tinatago, ikaw or siya. And sa nakikita ko na pagtutuunan nyo, pansin yung kaperahan nyo, ito yung person mo, parang magbubulag-bulagan siya, ganun. Parang ayaw niya, mahal ka talaga niya eh, magbubulag-bulagan siya, gagamitin niya yung utak niya, hindi yung puso niya. Ganun. Parang ayaw niyang makita na ganun yung nangyayari kung may nag-cheat or may tinatago, ganun.
Ayan, the Fool. Pero sa nakikita ko, magkakaroon ng new beginning. Ikaw yung mag-offer sa kanya ng new beginning. And, mas, magkakaroon kayo ng, pag-uusap. Ganon. Basta ayaw nyo na nalolokohan. Parang date to marry kasi kayo eh. Ganon. And, see? May collaboration, may pag-uusap. And hindi may mga involved din dito. Siguro may pagpaplanuhan. And basta i-work out nyo tong relationship nyo. May collaboration. And so meron lang dito magdadalawang isip or nagdadalawang isip. Parang hindi sigurado. Ganun. Yun nga, parang nagbubulag-bulagan. Alam na yung nangyayari. Wheel of Fortune. Pero sa nakikita ko, swerte kayo sa isa. And blessed kayo ni universe. And swerte yung relationship nyo. Kayo yung parang gumagawa lang ng problema. Ganun. And magbubloom pa to. Maraming blessing na paparating sa inyo. Abundance sa inyong dalawa. Ayun, swerte. May mga swerte yung paparating. And meron pa kasing ibang nagkakagusto sa'yo. Parang feeling nila ang hot-hot mo. Ganda-ganda mo. Ganun. Very passionate tong taong to. O yung mga magkakagusto sa'yo. Yung gandang-ganda sila sa'yo. 9 of Cups. So, may wish fulfillment. Or baka kayong dalawa to sa isa't isa. May mga wish kayong matutupad. Ganyan. So, maging mabait lang. Ganyan. And, yun nga lang. Magiging toxic. Or, ano mo yung obsession. Ganun. Yun lang nakikita kong magiging problema. And the Tower. So, parang may biglaang mangyayari sa connection nyo. Hindi ko nakikita siyang negative. Nakikita kong, alam mo yung may transformation na yung ikakaganda ng future nyo. Queen of Wands. So, ayan. Marami nagkakagusto sa'yo. And itong person mo talagang lagi lumalabas to. Medyo bossy. So, controlling lang. So, ikaw kasi parang kasing bata. Ganun. Parang gusto mo mag-explore. Ganyan. Itong person mo, ayaw niya ng ganun. Parang conservative. So, ganun yung nasa sense ko. Medyo controlling itong person mo. So, tingnan natin ano ang blockages ng connection nyo. Blockages ng... Uy, ay. Isa lang po. May nag-aaway ba kayo? Nagtatalo ba? Blockages ng connection nyo. Bare minimum. You deserve flowers, not confusion, worthiness, love, and standards. So, sa nakikita ko, ang blockages, parang nakukulangan ka sa effort ng person mo. Alam mo, siguro kaka-social media mo yan, kakanood. Yung feeling mo bare minimum. Pero sa nakikita ko, well, deserve naman talaga natin ang the best. And, nakikita mo dito yung worthy mo, yung, alam mo yung standard ba, parang tumataas, or mataas talaga yung standard mo. Ang ma-advise ko lang dito, wag mong hanapin yung wala sa person mo. Iba't iba yung love language ng tao. Parang nagrereklamo ka kasi parang hindi niya to binibigay, hindi niya to ginagawa, ganyan. Ayan, so parang hindi ka binibigyan ng bulaklak. May mga ganun eh. May mga kaibigan akong ganun. So, ayun ang ma-advise ko. Iba't iba ang love language ng tao. Pero, syempre, pag alam mong hindi mo deserve yung ginagawa niya, diba, why would you stay? So, tingnan natin. Ang dapat mong gawin or anong paparating sa inyo ng person mo. It's safe to want more. So, sinasabi dito na, gusto mo pa ng more effort from your person. Pero nakikita ko dito, magbabago to. Ibibigay sa'yo lahat. Alam mo, ang ganda na nakikita ko sa inyo in the future. Pati sa'yo, sa kanya, ang daming blessing, happiness, abundance, love, na paparating. Siguro matulungin kayo. Ayan, so, ayan no, mabait ka siguro and madaming na-amaze sa'yo, ganon. So, marami pang blessing na paparating sa inyo, sa'yo. That's good. So, tingnan naman natin sa career or general. Collective.
Bonus lang. Lang. Ay. Okay, so mag-iingat lang dito kasi baka iba dito malapitin ng manloloko when it comes to work or sa in general, mga kaibigan, ganyan. Okay, sa pamilya baka maloko ka ng pamilya mo or yung mga tinuturing mong pamilya, ganyan, o yung mga katrabaho mo tinuturing mo ng pamilya pero binebetray ka pa. So, ingat ka pa rin. Ayan, no. Yung iba dito, hindi masyadong kinakausap yung pamilya or may nai-involve sa chismis, ganon. Pero sa nakikita ko, may pag-uusap or travel na paparating biglaang business, ganun. So, ayan. Ikaw, puro isip mo to, parang ayaw mo masyadong makipag-usap. And sa nakikita ko, meron ditong tao na iko-comfort ka, mahal na mahal ka nitong taong to, or sobrang supportive sa'yo, baka yung person mo to, or may nagkakagusto sa'yo dito sa trabaho. Okay, so ingat lang kasi baka maloko ka. Alam mo yung mautangan ka, tapos lolokohin ka, sasabihin dito pala gagamitin pero hindi pala, ganun. And na-stress ka dito actually. Medyo nasa-stress ka. Na-stress ka din sa family mo, ganun. And nagmamatigas ka. Ayaw mo siya na masyadong muna makipag-usap. Ayun yung taong malalapit sa'yo, ayaw mo yung baka maloko ka, so mag-ingat ka lang. May nakita ako na bagong tao or opportunity paparating sa'yo, nagkakagusto sa'yo, and ayan, nakita ko is tuloy-tuloy yung daloy ng blessing, kaperahan sa career mo, daming opportunities, medyo wala ka lang tulog, ingatan mo lang din yung health mo, nag-overthink ka, ganyan. Or meron dito isang lalaki nag-overthink when it comes to documents, ganun. Papeles, or travel. Or contract. So, ganun natin. Ano ang advice ni universe? Ay. Natin. Isa lang po. Slow climb. You are getting there one step at a time with a little bit of effort. So, sinasabi dito, huwag ka masyadong magpadali. Kung may mga plano ka, huwag mo masyadong madaliin. Kasi, alam mo yun, baka, ano ba to? Magkamali ka. Or, alam mo yung mag-fail ka. So, alam mo yung dahan-dahan lang, basta mag-e-effort ka. Yung slowly but surely, ganun. So, one step at a time, kung may mga pangarap ka, alam mo yun, gets nyo na yun. Basta wag nyo mamadali mga bagay-bagay, baka kasi magsisi kayo. Ayan, so yun lang naman na advice sa inyo. Huwag madaliin, huwag magdadala pagbukso ng damdamin, pag-isipan na mabuti ang mga desisyon, ganun. Yun ang sinasabi ni universe. So tingnan natin, advice pa ni universe. Shift 565. So tignan nyo, lucky number. Take a look at your life and see which areas need to be shifted to bring you more joy. Take the time to reassess your priorities and create a plan for yourself. So tingnan mo ano mga dapat mong baguhin, anong dapat mong ayusin sa buhay mo. Tanggalin mo na yung stress, mag-overthink, yung mga dapat mong baguhin sa ugali mo, ganun. And parang i-reassess nyo yung mga priorities nyo at sa sarili nyo at sa future nyo. So, yun lang guys. Maraming salamat po.